Di, mali yan! Teka. Ano nga ulit yung topic natin ngayon? Uy, kabara siya. Ano nga ba hello sa Russia, Clyde? Sus, dali lang. Ang hello sa Russia ay... Magandang araw mga kaibigan! Narito kami, ang group... Uy, mali! Teki! Upang ilatala sa inyo ang mga bagay tungkol sa... Ano nga ulit yun? Tangi! Russia! Malaking bahagi ng bansang ito ay matatagpuan sa kontinente ng Asya, subalit ang kanlurang Russia ay bahagi na ng kontinente ng Europa. Dahil sa sukat na 17,075,400 square kilometers. Ang Russia ay tinaguri ang pinakamalaking bansa sa buong mundo. Ito ay tahanan ng 118 nasyonalidad na nagtataglay din ng iba't ibang pananampalataya. Alam niyo ba, karamihan sa mga Russians ay nagmula sa Slavs. Ngunit, 100 ang nabibigyan sa pangkat etniko. Ano nga ba ito? Kabilang sa mga ito, Ukrainians, Hudyo, Belarusians at Armenians. Karamihan sa mga Russians ay nakatira sa European Russia sa kanluran ng Russia. Trivia lang mga kapatid, alam nyo ba na ang Moscow ang may pinakamalaking populasyon sa buong mundo hanggang sa kasalukuyan? Woo! Galing mo, ulakid! Boom! Ang Russia rin ang ikasyam na may pinakamalaking populasyon sa buong mundo dahil sa populasyon nitong 143 milyon noong 2012. Mayroon itong 9 na time zones na kung saan kahit nasa loob tayo ng iisang bansa, magkakaiba ang oras ninyo. Alam niyo ba ang komunikasyon ng mga abad-dagat ay kagaya ng mga lobo? Pero isang alulong ay kapag isa pang alulong. Ang galing ang komunikasyon nila, di ba? Paano ba magsalita ng Russian? Let's first take a look at an informal way to introduce yourself in Russian. It's very short and simple. Привет, меня зовут Светлана. Очень приятно. Hi, I'm Svetlana. Nice to meet you. Привет, меня зовут Светлана. Очень приятно. Start with the greeting «Привет». Then you introduce yourself by saying «Меня зовут». And then your name. Меня зовут Светлана. Finally say, nice to meet you. The simplified and very casual phrase for it is очень приятно. The whole phrase will be Привет, меня зовут Светлана. Очень приятно. Now let's take a look at more formal version for greeting and self-introduction. It's a bit longer than the previous one. You ready? Here we go. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Приятно познакомиться. Hello, my name is Svetlana. It's a pleasure to meet you. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Приятно познакомиться. What has changed from the previous introduction? Let's take a closer look at these together. First, we changed the greeting word «привет» to «здравствуйте». It's very formal and official greeting which can be used any time of the day. Morning, afternoon, evening, or even at night. Luckily, the phrase you use to introduce your name stays the same. Меня зовут Светлана. Next, after giving your name, you say «приятно познакомиться». It's more formal, but can be used in informal greeting as well. It literally means it's a pleasure to meet you. Once more,
The formal way to introduce yourself is «Здравствуйте, меня зовут Светлана. Приятно познакомиться». In the sentence «Меня зовут Светлана», «меня» is myself, and «зовут» is to be called. So the literal translation is I'm called Svetlana. Unlike English where I would say my name is Svetlana, in Russian we basically say somebody calls me Svetlana. Interesting, huh? Now it's time for Svetlana's tips. It's common to shake hands both when you greet somebody and leave them in Russia. Handshaking is more common for men, but women also practice it a lot lately. And don't forget direct eye contact. It's very important in Russia. Good friends usually give hugs and kiss each other on the cheeks 3 times. Okay, that's it for this lesson. Si Neil Armstrong ba ang unang tao sa kalawakan? Hindi! Yuri Gagarin kaya? Sino si Yuri Gagarin? Si Yuri Gagarin ang unang tao sa kalawakan. Pinadala siya gamit ang Vostok 1 noong 1961. Nanalo din ang Russia sa pamamagitan ng Vostok 2 na pagdala ng babae sa kalawakan noong 1963. Ang Rasyanong si Yuri Gagarin ay ang unang tao na nakapunta sa kalawakan noong 1961 sa pamamagitan ng Vostok 1. Ang biyahe ay tumagal ng 89 na minuto at saka bumalik sa ating mundo. Natalo ni Yuri Gagarin ang Estados Unidos sa kanilang karera na kung sino ang unang makakapunta sa kalawakan ay ang mananalo. Sa taong 1963, ang Soviet Union din ang nanalo sa karera na kung sino ang unang babae sa kalawakan. Guys, di ba nasa bandang Hilaga ang Russia? Paano yung agrikultura nila? Alam ba ninyo, noong panahon ng komunismo sa Russia, ay buong sakahan ng Russia ay pag-aari ng gobyerno? Amazing! Oh, Sa larangan naman ng pagsasaka, modernisado na ang mga Russians. Kung makikita ninyo sa mga larawan, magkakasama nilang inaani ang kanilang mga pananim. Trivia lang mga kapatid, dahil sa napakalawak na sakahan sa Russia, kinikilala ang bansang ito bilang world's major grain producer. Alam ba ninyo na ang lawa ng Russia ay nagyayelo? Para makahuli ng isda, ang mga mangingisdang Russian ay binubutas ang makakapal na yelo sa gitna ng lawa. Inahahagis nila ang mga lambat at pag naramdaman nilang kumagat na ang isda sa bitag, tulong-tulong nilang ihinahatak ang 4 na magkabilang dako ng mga lambat upang maiahon ito. alam niyo ba na malaki ang pinag-ugutan ng sining at kultura ng Russia? Ballet, music, drama at arts. Russia lahat yun. Kultura, literatura, at sining, Russia din yan. Sports? Kahit wala dyan si Kobe at si Lebron, number 1 pa rin dyan ang Russia. Libo-libo ang medalya. Kaya ganun sila kasi supported sila ng gobyerno nila. Madami rin silang Coliseum, Museum at Stadium. Ayan ang Russia. Ano nga ulit yun? Yung ano naman eh. Alam ba ninyo na napakalalim ng pinag-ugatan ng tradisyon ng mga Russians pagdating sa sining at kultura? Sa katunayan, napakaraming kilalang manunulat, kompositor, artist at musician na Russian. Mula pa noong 18th century hanggang sa kasalukuyan, ang Russia ang kinikilalang nangunguna. Pagdating sa literatura, drama, music, ballet, at lahat ng uri ng singing bukod pa dito, nangunguna rin ang Russia pagdating sa palakasan. Pagdating sa arts, ballet, roll BTR. Kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang panahon kung saan ang Russian ballet ay naging tanyag sa buong mundo.
Ang Moscow's Bolshoi Ballet ay nakilala sa kanilang piling pagtatanghal sa mga sikat na Swan Lake, Sleeping Beauty at Nutcracker. Alam niyo ba kung ano numero unong soup sa Russia? Ang boss. Maraming iba't ibang putahe, ngunit mayroong isang paboritong putahe ang mga Russian. Boss, isang classic Russian soup. Beetroot ang pangunahing sangkap nito. Sineserve ito ng mainit kung taglamig at malamig naman kung tag-init. Minsan, hinahaluan din ito ng karne o wild mushrooms. Gumagamit din ng barley para pakapalin ito. Ako na last na. Uy, ayos na ba yung report natin? Uy, wait lang, malapit na. Alam ba ninyo, noong panahon ng komunismo sa Russia, ang buong lupang sakahan ay pag-aari ng gobyerno? Amazing! Nagsisiksikan, nagigit-gitan, at pilit na ipinagkakasya ng mga ordinaryong mamimili ang kanilang mga sarili makabili lamang ng supply na pagkain kahit sa illegal na pamilihan at mahigpit na pinagbabawal na pamamaraan. Subalit, ang mga higit na nakaaangat sa buhay na tao ay pwedeng makabili ng mga pagkain sa palihim na pamamaraan. Ano ba to? Ito nga, try mo. Ano yan? Ang hirap? Ikaw nga, try mo. Dasmidanya! Dasmidanya! Dito po nagtatapos ang aming pag-uulat. Hanggang sa muli, uuwi na kami. Paalam. Alam. Paalam. Halika. Cenimy ten naturalny kształt. Wódeczka lepsza niż whisky i dżiny. Najlepsze u nas, cokolwiek byś chciał. U nas wojski śmietanie chowane, delikatne, rumiane jak chleb. Nie ma lepszych od naszych Słowianek. Ten, kto widział i próbował, ten wie. My Słowianie wiemy, jak nasze na nas działa. Lubimy, jak poruszasz ten, co mama w plenach dała. To jest ta gorąca krew. To jest nasz słowiański ser. My Słowianki wiemy, jak użyć mowy ciała. Wiemy, jak poruszać tym, co mama w plenach dała. To jest ta słowiańska krew. To jest ta uroda i dzień. To, co nasze jest najlepsze, jest, bo nasze jest. To, co nasze jest najlepsze, jest, to nasze, wiesz. To, co nasze jest najlepsze, jest, bo nasze jest. To, co nasze jest najlepsze, jest, to nasze, wiesz. W genach mamy to, czego nie ma nikt inny. Zjeżdżają do nas z wielu świata.
cenimy ten naturalny kształt. Wódeczka lepsza niż whisky i dżiny, najlepsze u nas, cokolwiek byś chciał. U nas wojski śmietanie chowane, delikatne, rumiane jak chleb. Nie ma lepszego